Welcome back sa ating channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa global defense at AFP modernization. Sa loob ng nakaraang ilang taon, halos araw-araw ng balita ang paglipad ng mga Chinese military aircraft malapit sa Taiwan. Minsan 12-dosenang fighter jets, bombers, at surveillance aircraft ang sabay-sabay na pumapasok sa paligid ng air defense zone ng Taiwan. Para sa marami, naging normal na eksena na ito sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Beijing at Taipei. Pero kamakailan lang, may napansin na kakaibang pagbabago. Biglang bumaba ng malaki ang Chinese Air Patrol activities sa paligid ng Taiwan. At mas nakakagulat pa, sa nakalipas na isang linggo, wala ni isang Chinese military flight na naitala sa paligid ng isla. Isang malaking pagbabago ito kumpara sa halos araw-araw na operasyon na ginagawa ng Chinese military sa nakaraang mga buwan. Kaya ang tanong ngayon ng maraming defense analysts at observers sa buong mundo, bakit biglang nawala ang Chinese Air Patrol sa paligid ng Taiwan? Sa unang tingin, parang simpleng pahinga lang ito sa military operations. Pero kung susuriin ng mabuti ang sitwasyon, maraming posibleng dahilan kung bakit biglang huminto o bumagal ang mga paglipad ng Chinese military aircraft sa lugar na ito. Isa sa mga unang teorya na lumabas ay may kinalaman nito sa mas malaking geopolitical development sa pagitan ng China at ng United States. Ayon sa ilang ulat, posibleng may kaugnayan ang pagbaba ng Chinese air activity sa mga diplomatic development sa pagitan ng dalawang superpower. Sa mga nakaraang linggo, may mga indikasyon na maaaring magkaroon ng meeting o high-level communication sa pagitan ng mga lider ng China at ng Estados Unidos. Kapag may ganitong klase ng diplomatic engagement na inaasahan, karaniwan na nagiging mas maingat ang mga bansa sa kanilang military actions. Ayaw nilang magkaroon ng incident na maaaring magpulala ng tensyon habang may diplomatic talks na nangyayari o pinaplano. Kung kaya, posibleng nagpasya ang Beijing na pansamantalang bawasan ang pressure sa Taiwan upang hindi lalong uminit ang sitwasyon sa Indo-Pacific region. Pero hindi lang ito ang posibleng dahilan. Isa pang factor na tinitingnan ng mga analyst ay ang military strategy ng China mismo. Sa modernong military operations, hindi palaging pare-pareho ang pressure na ibinibigay sa isang kalaban. Minsan, sadyang pinapababa ang activity upang lumikha ng uncertainty o psychological effect. Sa madaling salita, maaaring bahagi ito ng tinatawag na strategic pause. Kung sanay na ang Taiwan na araw-araw may Chinese aircraft na lumalapit sa kanilang air defense zone, biglang pagkawala ng mga ito ay maaaring magdulot ng ibang klaseng tension. Hindi alam ng Taiwan kung kailan babalik ang mga flights o kung may mas malaking military move na pinaplano sa likod ng katahimikan. Sa military strategy, minsan mas nakakabahala ang katahimikan kaysa sa aktibong presensya. May isa pang posibleng dahilan na mas praktikal naman. Ang Chinese military, tulad ng ibang armed forces sa mundo, ay kailangang magsagawa ng maintenance, rotation ng units, at internal training cycles. Kung minsan, ang mga aircraft units na nakatalaga sa isang operasyon ay pinapalitan ng ibang units upang makapagpahinga o mag-upgrade ng kagamitan. Kapag nangyari ang ganitong rotation, maaaring pansamantalang bumaba ang operational tempo ng mga military flights. Bukod dito, may posibilidad din na ang Chinese military ay nagfo-focus sa ibang strategic areas sa rehiyon. Hindi lamang Taiwan ang priority ng China sa Indo-Pacific. May mga tensions din sa South China Sea, East China Sea, at maging sa Western Pacific kung saan may presensya ang mga puwersa ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Kung kaya, posible ring inilipat ng Beijing ang ilan sa kanilang air assets sa ibang lugar kung saan mas kailangan ng kanilang presensya sa ngayon. Ngunit sa kabila ng pagbaba ng air patrol activity, hindi ibig sabihin ito na hamina ang posisyon ng China sa usapin ng Taiwan. Sa katunayan, patuloy pa rin ang military modernization ng People's Liberation Army. Sa nakaraang dekada, malaki ang naging investment ng China sa kanilang Air Force, Navy, missile forces, at cyber capabilities. Ang kanilang Air Force ngayon ay may advanced fighter jets tulad ng J-20 stealth fighter, modernized J-16 multirole aircraft, at long-range bombers na kayang mag-operate sa malalayong distansya. Ibig sabihin, kahit pansamantalang nabawasan ang kanilang air patrol sa paligid ng Taiwan, nananatiling malakas ang kakayahan ng China na mag-project ng military power sa rehiyon. Para naman sa Taiwan,
Ang biglaang pagbaba ng Chinese flights ay hindi nangangahulugan na tapos na ang banta. Sa loob ng maraming taon, patuloy na pinapalakas ng Taiwan ang kanilang sariling defense capabilities. Kabilang dito ang pagdevelop ng kanilang indigenous missile systems, pagpapalakas ng air defense network, at mas malapit na defense cooperation sa mga partner countries. Isa sa pinakamahalagang partner ng Taiwan ay ang Estados Unidos. Bagamat hindi opisyal na kinikilala ng Washington ang Taiwan bilang independent country, may matagal ng security relationship ang dalawang panig. Sa ilalim ng Taiwan Relations Act, may commitment ang United States na tulungan ang Taiwan na mapanatili ang kakayahan nitong ipagtanggol ang sarili laban sa anumang external threat. Dahil dito, patuloy ang pagbibigay ng advanced military equipment sa Taiwan, kabilang ang modern fighter jets, anti-ship missiles, air defense systems, at surveillance technologies. Ang presensya ng US military sa Indo-Pacific region ay isa ring mahalagang factor sa strategic balance sa paligid ng Taiwan. Regular na nagsasagawa ang US Navy ng Freedom of Navigation operation sa mga international waters malapit sa Taiwan Strait at South China Sea. Para sa Beijing, ang mga ganitong operasyon ay itinuturing na provocation. Para naman sa Washington at sa mga kaalyado nito, ito ay bahagi ng pagpapanatili ng freedom of navigation at international law sa rehiyon. Kaya sa mas malaking larawan, ang biglaang pagkawala ng Chinese Air Patrol sa paligid ng Taiwan ay maaaring bahagi lamang ng mas komplikadong geopolitical chess game sa pagitan ng mga malalaking kapangyarihan. Hindi ito simpleng usapin ng paglipad o hindi paglipad ng mga fighter jet. Ito ay may kinalaman sa diplomacy, military strategy, signaling, at power balance sa buong Indo-Pacific region. Para sa mga defense observers, mahalagang bantayan kung gaano katagal magtatagal ang pagbaba ng Chinese air activity. Kung ito ay pansamantalang pahinga lamang, maaaring bumalik sa dati o mas mataas pa ang bilang ng military flight sa mga susunod na linggo o buwan. Kung sakaling mangyari yun, posibleng bahagi lamang ito ng cycle ng pressure na ginagamit ng Beijing upang ipakita ang kanilang military presence at political position sa usapin ng Taiwan. Ngunit kung magtatagal ang katahimikan sa himpapawid sa paligid ng isla, maaaring ito ay senyales ng mas malalim na pagbabago sa approach ng China sa Taiwan issue. Sa kasalukuyan, nananatiling isa sa pinaka-sensitive flashpoint sa mundo ang Taiwan Strait. Isang maliit na pagkakamali lamang, tulad ng mid-air incident o miscalculation ng mga military forces, ay maaaring magdulot ng mas malaking krisis sa rehiyon. Dahil dito, patuloy na nananawagan ng maraming bansa para sa restraint at diplomatic dialogue upang maiwasan ang escalation ng tensyon. Sa huli, ang biglang pagkawala ng Chinese Air Patrol sa paligid ng Taiwan ay nagbigay ng panibagong tanong sa international security community. Ito ba ay senyales ng de-escalation, isang tactical pause, o paghahanda sa ibang hakbang? Sa mundo ng geopolitics, bihirang mangyari ang mga ganitong pagbabago ng walang dahilan. At habang sinusubaybayan ng buong mundo ang mga susunod na galaw ng Beijing at Taipei, isang bagay ang malinaw, ang sitwasyon sa paligid ng Taiwan ay nananatiling isa sa pinakamahalagang security issues sa ating panahon. Kung may bagong development sa usaping ito, malamang na muli nating makikita ang pagbalik ng mga fighter jets sa himpapawid ng Taiwan Strait. Pero sa ngayon, ang katahimikan sa langit sa paligid ng Taiwan ay nagiging isang misteryong patuloy na sinusuri ng mga eksperto sa buong mundo.